Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Tatalakayin po natin ang tungkol dito kay Norman Mangusin. At ngayon ay parang lumipat sila ng kanilang tahanan. At hindi ko maintindihan kung bakit umalis sila sa BF Homes International. At the same time, wala na rin dun sila sa hotel. May mga sum of statement ang mga empleyado ng hotel, mga ka-plastic, at patunay na meron siya, ito yung mga salobin ng empleyado ng hotel tungkol kay Norman Mangusin. So ito po yung kumakalat ngayon sa social media na kung paano siya maging isang kliyente o naninirahan sa lugar. At ito po yung statement ng hotel. Discreet chat lang po. Ako po ay ako sa tinutuluyan ni Sir RPLM. Gusto ko lang din po i-share sa inyo na makapal po talaga ang mukha niya. Yung mga nakikita nyo po sa video niya na may mga meal niya, pre-meal po yun. Yun kay Boss M. Tapos balahura po siya. Gumamit ng CR, nanlilimahid, tas yung mga tae po, pinupunas niya sa gilid-gilid. Kadiri. Ito pa po. Same na same po sa amin. Balahura po siya talaga. Di din po siya nagpa-flash, tas ang nakapagtataka ko lang po ay pag inaalisan nila ang table, sobrang sangsang po ang amoy. Kaya bago po namin linisin ang table nila, nag-aantay muna kami ng mga 15 minutes para kahit papaano mabawasan ang amoy. Yung ibang naka-dine-in po, nirereklamo sila. Siya po yung boss talaga and malakas po ang tumayayong. So bali po yung mga privilege niya po ay as diamond member. Nakakagamit si Sir FLM po pero minsan nagagalit siya kasi nag-over the limit si Sir FLM. Kaya nung isang araw po ay na-restrict siya kaya di po siya nakapag-live. Kapag po may signal at pag malakas po panalo Boss M. Kaso madalas po mainit ang ulo. Panay talo niya noong nakaraan po ata. Galante din po si Boss M kasi lagi kami may tip. Si Sir FLM po wala naman po yun. Bata-bataan lang niya po yung nagdadaldal ng mga bag po yun kasama sila Kuya Casper. Ay di ko po alam pero siya po nagbubuhat ng mga bag ni Boss M at mga iba pang gamit. Si Sir FLM po may something sa kanya. Papunta po yan sa kitchen 3 AM para mag-check kung ano menu para sa breakfast. Tas nauuna po siya mga 4 AM. Kupal no? Nauuna pa siya dahil pre-meal Pre-meal na nga, dugyot pa, mga ka-plastic. So nakakadiri. Kaya yun ang reason kung bakit nawala si FLM sa hotel. At ngayon lumipat siya ng bahay. Kasama niya si Casper pa rin, ang kanyang jowa. So panoorin natin yung video. Hay nako. Medyo nakakapagod at syempre, alam mo na, naglipat bahay kami ni Casper. Napunta kami sa bundok. Hay nako. Medyo nakakapagod at syempre, alam mo na, naglipat bahay kami ni Casper. Napunta kami sa bundok. Tatago ka na. Bundok na tralala. Okay mga guys. Iyon. Nakakapagod no, Casper no? Pagod na.
Ay, nako, medyo Yun. Napagod daw sila kakahanap ng tataguan nila, mga kaplastik. So malinaw na nagtatago na si Norma Mangusin after na lumabas sa social media ang wanted poster niya sa NBI at saka sa PNP, mga kaplastik. Sa ngayon ay wala pa pong official na reward kung magkano aabutin. Pero sa ngayon, wanted po siya. So malipat naman tayo sa ibang bagay na let's say nadamay po yung mga fake booking. Dito nagmamagandang loob siya o nagmamalinis siya na nagsasalita sa mga netizens about sa fake booking. Baga dinideliveran siya ng mga hailing app ng kung ano-ano sa kanyang lugar na nililipatan niya ngayon. So panoorin natin yung kanyang opinion dito. advice ko lang sa mga taga-Lalamove o kahit sino man delivery, advice ko lang, huwag ho kayong tatanggap ng booking dito sa aking bahay, kung saan ako nakatira, huwag kayong tatanggap ng booking nang hindi ho nyo ako nakakausap. Kilala nyo naman yung boses ko, di ba? So maraming nagbubuk, kawawa naman, walang yahoo talaga yung mga basher na yan, na ultimo yung maliliit na Lalamove, maliliit na Mubit, Grab, piniperwisyo nila yung hanap buhay. Ganyan ho yan, kawalang hiya. Yang mga yan. Alam mo naman, di ba? Siya nga, mas matindi ang kawalang yan, mga kaplastik eh. Ang dami niyang in-scam na tao. Paano mangyayari? Paano mo namang ni-reverse psycho yung mga tao sa paligid mo na kasalanan pa nila, na pinake booking ka nila. Diba? Alam mo, hindi ka namang gaganyanin ng mga tao kung wala kang inagrabyado, mga plastic. Ultimo ang hotel nga eh, dirin-diri na sa'yo. Diba? Dirin-diri na sa'yo, mga kaplastic. So may iba pa siyang sinabi about me. Ito po. Eusebio, makagago, pakisabi naman sa mga fans mo na wag mag-fake booking dahil yung mga rider ang naapektuhan at napeperwisyo dyan. Actually, Wow. sila yan, si Pugenius at yung mga yan. Di niya Kawawa mabagit si naman, Bakagago. na 216 na booking sa loob na isang linggo. Merong galing pa sa malayo, merong pang nag-booking daw ng kama, dadalhin daw sa NBI, mga ganon. So kawawa naman ho. Kawawa naman. Oo. Gumagastos ng gasolina yan. Tapos winawalang yan nyo. Hindi ho tama yan. Mali ho yan. Kung ako yung gusto yung ibas, dapat ako yung perwisyohin nyo. Huwag ho kayo mandamay ng mga maliliit na naghahanap buhay. Kasi yung mga maliliit na naghahanap buhay, hindi naman kasali sa away natin yan eh. Bakit kailangan yung perwisyohin? Ibig sabihin, wala ho kayong konsensya. Ibig sabihin, masama kayong tao dahil wala kayong pakialam kung sino man yung masagasaan nyo kahit na mga maliliit na naghahanap buhay. Hindi ho yan maganda. Biruin nyo, 216 booking, fake booking, Lalamove, Grab, at kung ano-ano pa. Nakakaawa ho yung mga yon. Darating dito, naggasolina, gumastos, pinapawisan, tapos walang mangyayari. Yan ho ay... Most of the top, mayaman ka naman, FLM eh. Di bigyan mo ng panggasolina, diba? At least hindi mo na siya babayaran sa fake booking. Kahit bigyan mo na lang siya ng panggasolina. Di ba trilyonaryo ka? Multi-trillionaire ka? Ikaw yung pamilya ng Marcos. Na ngayon si Marcos ay nadadawit ngayon sa korupsyon na sinabi ni Zaldico, mga kaplastik. So, mukhang magsasabay kayo na sa kulungan ni Bongbong Marcos ha. Di ba Marcos ka rin? Di ba? What the hell? Napakaganda naman ang mensahe mo para magsalita ka ng ganyan. Di ba ikaw ay naturingang scammer? Scammer na nagpapanggap na mayaman at ginagamit mo ang mga emosyon ng tao para maniwala sa'yo.
O bakit hindi mo ngayon bayaran yung mga 260 something na hailing delivery app na yan? Bayaran mo yung gasolina. Diba? Hindi yung kung ano-anong pinagnangangaknak mo. Maliwanag na kawalang yaan. Dapat kung ako lang ibas nyo, walang problema. Pero huwag na ko kayo magdamay doon sa mga maliliit na tao na naghahanap buhay. Kung kayo naman ho ay matinong tao at sinasabi nyo na kayo ay for good at ayaw nyo na may isang FLM na scammer, ayaw nyong ma-scam yung mga maliliit nating kababayan. Aminado, si FLM na scammer daw siya. Ngayon, malinaw na malinaw. Sa lahat ng mga sinabi mo, FLM, yan na yung nasabi mong totoo. Diba? Sa lahat ng mga sinabi mo from the start, from pandemic times, hanggang dumating ang taon na ito, at ako'y nagpapasalamat na sinabi mo ngayon ang totoo, na ikaw ay scammer. Diba? Ulitin nga natin. Kayo ay for good at ayaw nyo na may isang FLM na scammer, ayaw ma-scam yung mga maliliit nating kababayan. Aminado. Bakit nyo ginagawa yung hindi maganda? Bakit nyo sa tingin nyo ba yung pagbubuking nyo ng 216 na booking na yung may mga truck pang malalaki na nagdi-diesel at yung ang kawawa ay yung driver, yun ho ba hindi maliwanag na pang-i-scam? At hindi ho ako ang naapektuhan doon. Kasi sa gate pa lang, hinaharang na ho. Ang naapektuhan ho doon, yung mga maliliit na manggagawa. Kawawa naman ho. Di po ba? Bait mo naman. Bayaran mo yung panggasolina nila. At ang importante doon, mga ka-plastic, umamin sa FLM na scammer. Diba? Diba? Aray mo. Ayan, sabi nga ni Maria Cristina, Nax, naging mabuting tao bigla. O yan nagrepent na ata ang tamulmul. Actually, hindi pa siya nagre-repent, mga ka-plastic. Hindi pa siya nagre-repent. Abay, naging mabait nga yata. Pero mas natural yung galit nung nagmumura si boss. Diba? Simpatsya na lang yan, mga ka-plastic. Pero at least, aminado siya. Na scammer siya. So, abangan na lang natin dahil may mga may mga revelasyon pang nilabas si Makagago WhatsApp man na tatalakayin din natin sa susunod na araw about sa interview niya sa bago niyang interview na boss yata niya yun, mga ka-plastic. So, nandito yun Dalawin natin yung post ni Makagago. Wala dito. Ito na lang. Eusebio, Makagago. Ito. Abangan natin tong bukas. Baka maybe bukas ay commentary ko ito. Nakaka-plastic. Saan na ba yan? Kaya, wait lang Nasobra pala si scroll. Ito. Abangan natin yung interview na to. Norman Mangusin inilaglag ng kanyang mga staff, mga ka-plastic. Mga staff mismo niya. Yan. Bukas, maybe bukas tatalakayin natin kasi maging ako panonorin ko po muna yung full video nito bago tayo magtalakay about dito sa mga nangyayari kay Norman Mangusin. So abang-abang na lang po sa mga next content ko at sa mga magiging opinion ko about dito. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic.
Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video na video live stream. Signing on. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.